Hello mga kapatid, welcome po muli sa inyong lahat at binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at wini-welcome ko po kayong lahat din sa ating pong ika-26 na yugto ng ating Lands of the Bible series at welcome po sa lahat. Sa ating pong pasimula, kayo po ay aking iniimbitahan na tayo po ay tumungo tayo manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa ating pasimula. Ama naming banal na Diyos, maraming salamat at kami po ay muli mong tinipon at pinagkalooban ng ganitong oras, Panginoon, upang kami magkasama-sama. Isang magandang araw, Panginoon, para sa aming lahat, ang igawad mo at nawa sa aming buhay, ikaw ang palagi naming pupurihin at sasambahin sa Espiritu katotohanan. Ikaw lamang palagi ang nauuna sa aming buhay sa lahat ng panahon ng aming buhay, Panginoon. Kaya ikaw po ang bahalang gumabay sa amin at pumatnubay sa pamagitan ng Banal na Espiritu sa aming pakikinig at pagtunghay sa panibago na namang lugar na aming tatalakayin, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome muli. No, tayo ay tutungo ngayon sa lugar ng okay, bago na ito, mga kapatid, ano? So pupunta tayo dito sa lugar ng Endor. Siguro marami sa atin ang alam ang kwentong ito na ang ating tekstong pag-aaralan ay kukunin natin sa 1 Samuel chapter 28 verses 7 hanggang 25. So ngayon mga kapatid, kapag narinig ninyo ang pangalang lugar ng Endor, dalawang salita na pinagsama, ito ay tabi ng Nain o ng north ng Jezreel at south ng Nazareth. No, nasa parte pa rin tayo ng northern Israel. So ito ay malapit dito sa Mount Tabor, no? Mount Tabor, malapit lang siya. So ito ang mga syudad na binanggit sa banal na kasulatan na mga syudad sa north central ng Israel, no? Yan. So bawat bayan na ay maraming kwento sa Lumang Tipan. At kung tayo ay nagbabasa ng Lumang Tipan, yung tinatawag na Bible History o Bible Study, ay mababasa ninyo ang mga pangalang yan. So kapag ang mga pangalan na nakikita natin ay may mga tao na nauugnay sa mga lugar na ito. Katulad nito, pag-aaralan natin ang Endor, ito ay tumutukoy na kay Haring Saul. So ano ang ginawa ni Haring Saul dito sa Endor? So titignan natin, babasahin natin ang ilan sa mga makikita natin dito. So ang ating background ngayon, itong Endor na ito, ay titignan natin kung sino yung pinuntahan ni Haring Saul dito sa Endor. Okay? So kung titignan ninyo ang unang Samuel, kabanatang 28, talatang 7 hanggang 25, ang pinuntahan niya dito ay isang medium o isang mangkukulam o isang witch. Ang tanong, bakit? Bakit siya nagpunta dito? Ang kasagutan diyan, simula noong sinuway niya ang utos ng Panginoon sa amagitan ni Propeta Samuel, ang sabi ni Propeta Samuel sa kanya, hintayin mo ako at sasabihin ng Panginoon kung ano ang kanyang ibibilin sa iyo. So si Haring Saul ay walang pasensya, bugnutin, you know, madaling magalit, hindi si makapaghintay eh. Kaya ang ginawa niya, ang sabi niya sa kanyang mga tauhan, bakit wala pa si Propeta Samuel dito? Ako inip na, no? Ako yung tagal na ako naghihintay, bakit wala pa ang propeta dito? So ang ginawa niya, kunin ninyo yung mga ihahain at ako na ang maghahain sa Diyos, sabi niya ganoon. So walang magawa yung kanyang mga tauhan kundi sundin ang kanyang inutos. So habang ginagawa niya ang pag-aalay, dumating si Propeta Samuel. Nagalit si Propeta Samuel. Sabi sa kanya, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-aalay? Sapagkat hindi iyan ang trabaho mo. No, hindi yan ang gawain mo. Ang gawain mo ay pamunuan mo ang Israel, ang bansa ng Diyos. At ikaw ay dapat na maghintay kung ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo. So dahil sa ginawa mong ito, ay puputulin na ng Diyos ang kanyang relasyon sa iyo. Hindi na makikipag-usap ang Diyos sa iyo dahil sa sinuway mo ang kanyang utos.
So simula noon ay hindi na nakikipag-usap ang Diyos kay Haring Saul sa amagitan ni Propeta Samuel. Hindi na. Hanggang sa si Samuel, propeta ay namatay, ay hindi nakipag-usap kay Haring Saul. So ngayon, itong pagkakataong ito, dahilan kung bakit nagpunta si Haring Saul kay dito sa mangkukulam sa Endor ay upang malaman, kumonsulta kung ano ang mangyayari sa kanya, sa magiging kanyang labanan sa mga Philistines. Kaya ang ginawa niya, dahil wala na siyang matakbuhan, hopeless na siya, dead end na, so ang ginawa niya, babasahin natin yung mga talatang ito at titignan natin kung ano ang ginawa ni Haring Saul dito sa Endor. Anong ginawa niya? Nagkunwari siya, ang dami niyang ginawang mali dito. So, tignan natin yung talatang 7 hanggang 25, no? Ng unang Samuel, kabanatang 28. So, pinuntahan niya yung tahanan ng mangkukulam, no? Dito sa malapit sa bundok ng Tabor. Nung nakaraan, ay pinag-aralan natin ang Daburia, ano? Ang Dobrat. So, ang Dobrat ay nasa paanan, nasa ibaba ng bundok ng Tabor. Ito namang Endor ay malapit, no? Malapit, siguro ito ay nasa south ng Dobrat, no? At yung kanyang location, yung Dobrat naman ay nasa north ng Endor, no? Malapit lang 'yan eh, magkakaano katang dito sa picture natin sa bandang kanan ay makikita niyo yung Mount Tabor. Ito Mount Tabor ito eh, yung parteng 'yan. Ito yung Dobrat eh, yung lugar ng Daburia, no? Yung pinag-aralan natin nung nakaraan. So ito naman yung parte ng Endor, itong lugar na ito. Yan lugar na yan. No? So yan ang Endor. So tingnan natin, no, basahin natin kung ano ang istorya ng mangkukulam dito sa Endor. Pagkatapos talatang 7, sinabi ni Saul sa kanyang alipin, "Ihanap mo ako ng babaeng espiritista." So ang ginamit na salita ni Haring Saul ay babaeng espiritista, hindi mangkukulam. So espiritista pareho din eh, no? Medium ay espiritista. Yan. Mga sabihin nating mga mananawas, mga ano, excuse me. Excuse me. Oh, ay. Excuse me. Oh, boy, ako yun na. Ay, nahatching na. Okay, excuse me po, mga kapatid, no? Paumanin po. So, mga kapatid, tutuloy natin itong ating pagbasa. No, dito po sinabi ni Haring Saul, ihanap mo ako na babaeng espiritista na maaari kong pagtanungan. Kasi nga, dahil hindi na nakikipag-usap ang Diyos kay Samuel sa magitan ng mga pangitain at saka ng vision at saka ng panaginip, ay wala nang masabi si Propeta Samuel kay Haring Saul. Wala na eh. Dahil pinutol na ng Diyos ang kanyang komunikasyon kay Haring Saul. Wala na. Tinanggal na sa kanya ang dynasty. Dahil pinalitan na siya. No? Pagkatapos ng encounter doon sa ang nais ng Diyos ay pagsunod o obedience better than sacrifice. Gusto ng Diyos yung pagsunod, hindi yung pag-alay. No? Yun ang maling ginawa ni Haring Saul. So pagkatapos noon, nagpunta si Propeta Samuel sa Bethlehem para i-anoint si King David, no? Para pahiran niya ng langis para maging susunod na hari ng Israel. So simula noon, hindi na nakipag-usap si Propeta Samuel kay Haring Saul. Wala na. Tapos na ang istorya kay Haring Saul. So ito na, dumating na yung pagkakataon na muling maggegera si Haring Saul at saka ang mga Pilistin. So si Haring Saul ay kinakabahan, natatakot, hindi niya na alam kung anong gagawin. Wala siya mapagtanungan kung ano ang mangyayari sa digmaan, no? Sa darating na bukas. So ito yung pagkakataon nito ay pumunta sila doon sa tahanan ng mangkukulam o ng medium gabi, no? Kinabukasan gera, no? So walang pahinga si King Saul dito eh. Sabi ng sumagot yung kanyang alipin, sabi niya, excuse me. Mayroon po sa Endor, no? Kaya nagpanggap si Saul sa magitan ng pagsusuot ng ordinaryong damit sa halip na ang magara niyang damit. Kinigabihan ay pinuntahan niya ang babae kasama ang dalawa niyang tauhan. So pagdating nila, sinabi ni Saul sa babae,
Gusto kong makipag-usap sa kaluluwa ng isang tao. Ayan, no? Espiritista eh. No? Pag sinabing espiritista, eh nakikipag-usap sa mga espiritu. Ano? Yan ang trabaho ng mga espiritista eh. Okay? So then, sinabi ng babae sa kanya, ano? Gusto mo bang mamatay ako? Ang sabi ng babae nung mangkukulam, nung espiritista. Alam mo, alam mo naman siguro kung ano ang ginawa ni Saul. Pinaalis niya sa Israel ang lahat ng espiritista at ang mga manghuhula. Huwag mo nang ilagay sa panganib ang buhay ko, ang sabi ng babae. Sumumpa si Saul, ha? Nagbigay siya ng oath, oh? At ng oath at saka ng vow. Ano? Talagang si Saul talagang ginawa niya na lahat yung maraming kamalian sa kanyang buhay, no? Sinasabi ng Biblia kapag ikaw ay nanata, nagkaroon ka ng vow, ay kailangan tuparin mo. Pag hindi mo tinupad yan, mananagot ka sa Panginoon. So, dito si Haring Saul ay gumawa ng isang sumpa. Sumumpa siya sa pangalan ng Panginoon, no? Ito, sinabi sa verse 10. Sumumpa si Saul sa kanya sa pangalan ng buhay na Panginoon. Naku, nadagdagan pa ang kasalanan ni Haring Saul dito. Ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon sa kanyang panunumpa, no? Na hindi siya mapaparusahan sa gagawin niya, no? So, nang bandang uli, sinabi ng babae, sino ang kaluluwang gusto mong kausapin, no? Sinabi ni Saul, tawagin mo si Samuel. Aba, patay na si Samuel ng mga pagkakataon yan. Nananahimik na siya, no? Matanda na siya eh, nung siya ay mamatay. Kaya tinawag ng babae si Samuel. At nang makita ng babae si Samuel, sumigaw siya ng malakas at sinabi niya kay Saul, niloko niyo po ako, kayo po si Saul. Ah, paano nangyari yun? Paano niya nalaman na si Saul ang kausap niya? Wala naman ditong sinabi ng multo o ng lumitaw na si Saul ang kausap mo. Wala namang sinabi. Basta sinabi na lang niya na niloko niyo po ako, no? Kayo po si Saul. Oh. Ngayon, sinabi ni Saul sa kanya, huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? Ang sabi ni Saul. Sumagot ang babae, sabi niya. Nakita ko po ang isang kaluluwa na lumalabas galing sa lupa. No? Nagtanong si Saul, ano ba ang itsura niya? Sumagot siya, isa pong matandang lalaki na nakabalabal. No? Yan ay mga kasuotan ng mga Hudyo eh. No? Nakabalabal sila. Natiyak ni Saul na si Samuel iyon kaya nagpatarapa siya bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Samuel, ito sinasabi rito, sa talatang 15. Sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo ako ginagambala sa magitan ng pagtawag sa akin? Sumagot si Saul, mayroon akong malaking problema, no? Sabi niya. Sinasalakay kami ng mga Filisteo at tinalikuran na ako ng Diyos. Hindi na siya sumasagot sa mga pamamagitan man ng mga panaginip o ng mga propeta. Ipinatawag kita para sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin, ang sabi niya. Sinabi ni Samuel, bakit ako ang tinatanong mo? No? Sabi nung kaluluwang dumating. Hindi ba tinalikuran ka na ng Panginoon at naging kaaway mo siya? Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa magitan ko. No? Kinuha niya sa iyo ang kaharian ng Israel at ibinigay sa kapwa mo Israelita na si David. Ganun. So ginawa ito ng Panginoon sa iyo ngayon dahil hindi mo sinunod ang utos niyang iparanas ang kanyang galit sa lahat ng Amalekita. No, yung pa ang isa pang dahilan eh. Inutusan ng Diyos si Saul na patayin lahat ang mga Amalekites. Bata, matanda, babae, lalaki, pati mga hayop ay lipulin lahat. Ang ginawa ni Saul yung mga magagandang klase ng mga hayop ay kanyang inispere. Pati si Haring Agag ng Amalesita kanyang hindi pinatay. Ginawa niyang bihag eh. Oh. Kaya nung dumating si Propeta Samuel, nung makitang sabi niya, ano yung mga narinig kong mga me, di ba? Oh. Nagalit si Propeta Samuel. Sabi niya, bakit narinig pa niya yung mga ng mga kambing at saka ng mga asno at saka ng mga tupa ng mga hayop?
At nakita pa niyang nakakulong si Agag na isang hari ng leader ng ng mga Amalekites. So ang ginawa ni Propeta Samuel ay pinatawag at siyang pumatay mismo kay Agag, no? Na hari ng Amalekita ng mga panahon yan. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Baka mali yung leader eh. So, simula noon, nagalit ang Diyos sa kanya. Biro mo, sinabi ng Diyos na gano'n ang gawin mo, tapos hindi niya ginawa. Ang, kung 100%, ang ginawa lang niya, 90% lang. Yung 10% hindi niya ginawa. No, siya pa rin ang nasunod sa bandang huli eh. Dapat ang Diyos ang nasunod diyan eh. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay laban sa kanyang kaaway. So ngayon, ano ang sabi ni Samuel sa kanya? Oh, na kinuha na niya sa iyo ang kaharian ng Israel at ibinigay sa kapwa mo Israelita na si David. Wala na. Ginawa ito ng Panginoon sa iyo ngayon dahil hindi mo sinunod ang utos niyang iparanas ang kanyang galit sa lahat ng mga Amalekita. Bukas ang sabi ni Samuel na bumalik ay ang wika niya, ikaw at ang mga Israelita ay ibibigay ng Panginoon sa mga Filisteo at makakasama kita at ang iyong mga anak na lalaki sa lugar ng mga patay. Nakakatakot yan na revelasyon, no? Talagang si Saul wala nang talagang takot eh. Wala na, hopeless na siya eh. Pero ito talaga ay hindi dapat gawin ng mga tao sa mundo ha, mga kapatid, mga nakikinig. Wag ninyong gagawin ang ginawa ni Haring Saul. Wag na wag kayong makikipag-usap sa mga espiritista. Wag niyong gagawin 'yan. Kapag ginawa niyo 'yan, ang sabi ng Panginoon ay kapupuotan niya kayo. No? Paaalisin niya kayo sa kanyang bayan, sa kanyang kalipunan. Kamumuhian kayo ng Diyos kapag ginawa ninyo 'yan. So ito, ginawa ni Haring Saul. Lalo siyang kinapuotan ng Diyos diyan sa ginawa niyang 'yan, no? Ngayon, ganito ang sabi ng lumitaw na Samuel, no? Nang marinig ito ni Saul, natumba siya at nasubsob sa lupa. Sabi niya. Matindi ang takot niya sa sinabi ni Samuel. Hinang-hina rin siya sa gutom dahil hindi siya kumain buong araw at gabi. Imagine that. Eh di kinabukasan, tas maggegera ka. Eh ano pang lakas ang ilalaban mo? Wala na, madali ka nang gapiin ng kaaway kapag wala kang kain, wala kang tulog, wala kang pahinga. Madali kang gapiin ng kaaway. Nilapitan ng babae si Saul at nang makita niya na takot si Saul, sinabi niya, mahal na hari, tinupad ko na po ang ipinag-uutos ninyo sa akin kahit na alam kong nasa panganib ang buhay ko. Nakikiusap po akong pakinggan ninyo ang inyong lingkod. Bibigyan ko kayo ng pagkain para manumbalik ang inyong lakas at makapagpatuloy kayo sa inyong paglalakbay. Pero tumangging kumain si Saul. Tinulungan ng mga tauhan ni Saul ang babae sa pagpilit sa kanya para kumain at pumayag na rin siya. Tumayo siya mula sa lupa at naupo sa higaan. Kinatay agad na babae ang pinataba niyang guya. Ito yung guya, yung maliit na ano eh, na baka, ano? Parang junior na baka, maliit lang na baka yan eh. Nagmasa ng harina at nagluto ng tinapay na walang pampaalsa. Hiniyain niya ang mga ito kay Saul at sa mga tauhan nito at kumain sila. Pagkatapos, umalis na rin sila ng gabing iyon. Narito ang isang kwento na nangyari sa lumang tipan sa panahon ni Haring Saul na bagamat sinabi ng Diyos sa aklat ng mga batas o ng Pentateuch. Oh, yan ang mga Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy at saka Numbers. Na ipinagbabawal ng Diyos ang makipag-usap sa mga medium, sa mga sorcerer, sa mga mangkukulam, sa mga witches, no? Sa mga necromancy, kung tawagin yan. Ipinagbabawal yan ng Diyos. Yan ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos at ayaw niya na ang mga Israelita ay makikipag-usap sa mga iyan sapagkat yan ay abomination sa harapan ng Panginoon. Pero napakatigas ng ulo ng mga tao dahil sa impluensya ni Satanas ay nahihiwalay sila sa Diyos. Kaya sila ay pinapayagan ng Diyos na
sakop ng kanilang mga kaaway dahil dito sa kanilang mga pinaggagawa na ganyan. Noong nabuhay ang Panginoon Kristo, nangaral, no? Binanggit sa mga ebanghelyo, lalo tigit si Lucas, isa sa mga alagad ng ating Panginoon na kasama ni Apostol Pablo sa kanyang misyonerong paglalakbay ay gumawa ng isang sulat o isang aklat, isa sa mga ebanghelyo at ang aklat na mga gawa. Binanggit niya ang tungkol sa kwento ng mayaman at saka ni Lazarus sa chapter 16 ng Luke at verses 19 to 31. So makikita ninyo din yung background, no? Na may kinalalaman dito sa nangyari kay Saul at saka dito sa pinatawag na kaluluwa o multo ni Propeta Samuel. Ang tanong, totoo bang si Samuel talaga ang lumitaw dito sa gabing ito na ipinatawag ng babaeng mangkukulam ang kaluluwa o ang multo ni Propeta Samuel o hindi? Yan ang katanungan eh. Yung ba talaga ang kaluluwa o ang multo o ang sabihin na nating espiritu or kaluluwa ni Propeta Samuel? Yan ang katanungan eh. Pinayagan ba ng Diyos na mangyari yan? Dahil kung titignan ninyo ang sinabi ni Amang Abraham doon sa mayamang namatay na kasama ni Lazarus dito sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 16. No, yung mayaman at saka itong si Lazarus. Excuse me, ay parehong namatay. Diba? So nung sila nasa Hades na ng pagdurusa, itong mayaman, at si Lazarus naman ay nasa Abraham bosom o nasa paraiso, ay merong bangin na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Si Lazarus kasama si Amang Abraham dito sa bandang itaas, sa paraiso, no? At ito namang mayaman ay nandito sa Hades ng pagdurusa, nasa ilalim, at merong bangin na umihiwalay sa kanila. Sinabi ng mayaman kay Amang Abraham, sabi niya na siya'y naiinitan, ganito, na kung payagan niya si Lazarus na pumunta para tuluan man lang ng konting tubig yung kanyang dila dahil siya ay init na init at nahihirapan. Sinabi ni Amang Abraham na hindi po pwede kasi merong bangin na nakapagitan sa kanilang dalawa, sa kanilang lugar. Yung mga nandito sa Hades ng pagdurusa ay hindi pwedeng makapunta doon sa paraiso. Dahil may bangin napakalaking bangin yan. At dito naman sa paraiso, hindi pwede makapunta doon sa Hades ng pagdurusa dahil nga hindi po pwede. Dalawang magkaibang compartment yan. So, nakipag-bargain yung mayaman kay Amang Abraham. Ang sabi, o sige, kung hindi mangyayari yan, pwede mo bang papuntahin si Lazarus sa lupa sa aking mga kapatid para pagsabihan na mangaral na wag silang pupunta dito sa lugar na napuntahan ko para wag nilang danasin yung hirap na dinadanas ko. Ang sabi ni Amang Abraham dito sa mayaman ay hindi rin maaari na ang namatay na ay muling babalik sa lupa para mangaral, magturo, magsabi ng kung ano man, ay hindi na po pwede, ang sabi ni Amang Abraham. Kaya, dito sa binanggit sa Lucas chapter 16 verse 31, no? Sinabi ni Amang Abraham, no, sa mayaman, nang sabi, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises. Ayan yung mga kautusan, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at Numbers, at ang sulat ng mga propeta, no? Isaiah, Jeremiah, Hezekiah, um, lahat ng mga major prophets, Isaiah, Jeremiah, um, at saka ang Daniel, at yung mga minor prophets, 12. Ngayon, kung hindi sila maniniwala sa mga propeta, ang sabi ni Amang Abraham, ay hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. O, anong ibig sabihin dito ni Amang Abraham? Yung mga taong nangamatay na ay hindi na pwede pang bumalik sa lupa. Kahit na
ano pang gawin ng tao para pabalikin ang isang taong namatay na. Ngayon, ang tanong, ano naman itong nangyari kay Haring Saul? Bakit sa pagkakataong ito ay naibalik yung multo ni Propeta Samuel? Totoo ba ito? Ha? Eh kung itong sinasabi ni Amang Abraham na hindi na pwedeng bumalik ang katawan ng isang tao o ang patay na muling mabuhay o bumalik sa lupa at mangaral sa kanila, eh magkakaroon ng discrepancy rito sa ginawa ng mangkukulam dito sa Endor. O, di ba? Yan ang ating titignan, no? Ayon sa sinasabi ni Amang Abraham, no? Well, sa aking pag-aaral, paniniwalaan ko yung sinabi ni Amang Abraham. Dahil yun ang katotohanan na kapag ang tao ay namatay na, ay hindi na pa pwede pang bumalik sa lupa, no? Dahil sinabi niya na kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Yung kaso ni Lazarus na kaibigang matalik ng ating Panginoong Kristo na binuhay niya. Okay? Pero namatay din si Lazarus sa ikalawang pagkakataon. No, hindi naman nabuhay na magpakailanman si Lazarus eh. Pagkatapos siyang binuhay ng Panginoon, ay namatay din siya later on. Ha? Hindi naman siya nabuhay magpakailanman eh. Namatay si Lazarus ng 2 beses. Pero hindi na siya mamamatay kailanman kasi siya ay ligtas. Kaibigan matalik siya ng Panginoon, kapatid ni Martha at saka ni Mary, no? Mga follower ng Panginoon 'yan eh. Mga tagasunod niya, mga naniniwala at sumasampalataya sa kanya. Siguradong mga ligtas 'yan eh, no? Ngayon dito sa kaso ni ni Haring Saul at saka sa multo ni Propeta Samuel ay malaking ano 'yan, malaking usapin 'yan. May mga Kristiyano at mga tao na naniniwala na totoong multo ni Samuel ang lumitaw. At meron ding mga Kristiyano at iba mga tao na hindi naniniwala na totoong multo yan o espiritu ni Propeta Samuel. So titignan natin, no? So yan mga kapatid, bibigyan ko kayo ng dalawang pagtingin diyan, no? Titignan natin. So ang biblical na salaysay o ang tinatawag na biblical narrative, no, tungkol dito sa mangkukulam ng Endor, no? Nang mamatay ang propetang si Samuel, inilibing siya sa Rama, no? Isang lugar dito sa northern Israel, sa central at binanggit sa 1 Samuel 25 verse 1 at saka chapter 28 verse 3. Si Saul ang hari ng Israel noon, ang unang hari, ay humingi ng payo sa Diyos sa pagpili ng paraan ng pagkilos laban sa nagkakaisang hukbo ng mga Pilisteo. Yung marami yan, 5 yan eh. Yung Gaza, Gat, Askelon, ha? At itong Asdod, no? At meron pang isa pa eh, 5 yan eh. So, maaring doon sa 5 syudad na yan ay isa doon na syudad ay kaaway ni Haring Saul, no? So, nagkakaisang hukbo. So, sabihin na yung 5 hukbo o 5 syudad ay nagkaisa laban sa kanya. So, marami yun, no? Hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa mga panaginip, mga propeta o sa Urim at saka Tumim. Ano yung Urim at saka Tumim? Yan yung sinusot ng mga high priest na dito sa sa kanyang dibdib. 12 uri ng bato na sumasagisag sa 12 tribo ng Israel, no? Yan ang itatawag na Urim at saka ng Tumim, you know? 12 bato, iba't ibang klase ng bato na nasa dibdib ng high priest. So doon sila kumukonsulta kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Okay? So dahil dati nang pinaalis ang lahat ng mga necromancer, mga mangkukulam, mga espiritista, no? Mga salamangkero mula sa Israel. Si Saul ay naghanap ng isang mangkukulam ng hindi nagpapakilala at sinabihan na ang isa ay nakatira sa nayon ng Endor. Si Saul ay nagbalat kayo, no? Nagkunwari at tumawid sa mga linya ng kaaway upang bisitahin siya. Na hinihiling sa kanya na palakihin, na palabasin si Samuel na propeta.
So ang babae noon, una ay tumanggi dahil alam niyang magiging katumbas ng kanyang kamatayan yan. Dahil yan ang batas ni Haring Saul eh. Pinaalis niya lahat ng mga espiritista at mangkukulam sa Israel. Pag nalaman niya meron, papatayin eh. Yun ang utos niya eh. So dahil sa utos ni Saul laban sa pangkukulam, ngunit tiniyak ni Saul sa kanya na hindi siya parurusahan. So dito sinira ni Saul ang kanyang utos o ang kanyang batas. Gumawa siya ng batas, siya mismo ang sumira ng kanyang batas. Hindi niya pinatay eh. Kasi nanumpasa sa pangalan ng Panginoon eh. Malaking kasalanan ang ginawa niya eh. Nanumpa sa pangalan ng Panginoon na hindi pinapayagan ng Panginoon Diyos yun. Na, ayaw niya eh. Hindi dapat eh. So ang babae ay nagpatawag ng isang espiritu. Nang ito ay lumitaw, nalaman niya kung sino si Saul at sumigaw, bakit mo ako dinaya? No? Yan ang sabi niya. Ikaw ay si Saul. No? Siguro sinabi ng espiritu na lumitaw ay si Saul ang kausap mo. Oh, di ba? Ganun siguro. Wala, hindi naman sinabi eh. Dito sa ating mga teksto na binasa eh. Wala namang sinabi. Tiniyak ni Saul sa kanya na walang masamang mangyayari sa kanya. At tinanong niya kung ano ang kanyang nakikita. Sinabi niya na nakakita niya ang Elohim. Pag sinabing Elohim, ito yung maramihang Diyos o sabihin nating plural God na binanggit sa Genesis 1:1, no? Elohim, ibig sabihin plural God din eh, you know? Na tumataas pang maramihang pandiwa, no? Pagkatapos tinanong ni Saul kung ano ang itsura ng siya, isahan, singular. At tinilarawan niya ang isang matandang lalaki na nakabalot ng balabal, no? Si Saul ay yumukod sa espiritu na ngunit hindi niya ito makita mismo. O kita ninyo? Sa aking sapatha o sa aking nakikita rito, ay yumukod si Saul na hindi siya sigurado kung sino yung nakita niya. Hindi niya nakilala, hindi niya nakita yung muka, no? Isang multo eh, ang lumitaw eh, no? Espiritu, sabihin natin ghost or something, pero hindi niya nakita yung muka eh. Basta dumepende sa doon sa sinabi ng espiritista na isang matandang lalaki na may balbas at nakabalabal, pero hindi niya makita yung muka, di ba? Hindi niya ito makita mismo eh, no? So ang espiritu ay nagreklamo ng pagkagambala. O yung espiritong lumitaw. Sinaway si Saul nung espiritong iyon na lumitaw sa pagsuway sa Diyos at hinulaan ang pagbagsak ni Saul. Sinabi na ang buhay niya ang buhay na si Samuel na aalisin ni Saul ang kanyang pagkahari, di ba? Sinabi dito. Ngunit idinagdag ng espiritong ito na ang hukbo ng Israel ay matatalo at si Saul at ang kanyang anak, si Jonathan at yung kanyang mga iba pang anak na kasama niya ay bukas, sabi niya, ay makakasama niya dito sa sa katahimikan, no, ng kamatayan. Si Saul ay bumagsak sa takot, no? Takot siya, siyempre. Mangyayari sa kanya yung kung ano yung sinabi ng espiritu sa kanya. Inaliw siya ng babae at pinagandaan siya ng pagkain at pinatabang guya upang maibalik ang kanyang lakas. So na sumunod na araw, ang hukbo ng Israel ay natalo gaya ng inihula o sinabi sa kanya ng espiritu na ayon sa kanya ay si Samuel daw. Si Saul ay nasugatan ng mga Pilisteo at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanyang tabak. Nagpakamatay siya. So na maglaon ng isang kabataang Amalekita na umaasang maakit si David ay maling mag-aangkin na siya ang naghatid ng kamatayan. No? Sabi niya, siya daw ang pumatay kay Haring Saul. At siya ay papatayin ni David. No? Sa First Chronicles, nakasaad na ang kamatay ni Saul ay isang bahagi ng parusa sa paghingi ng payo sa isang medium sa halip na sa Diyos. So ito ay isang kasalanan na sinabi mismo sa First Chronicles na isang kasalanan ang humingi ng payo sa mga mangkukulam, sa mga espiritista, no? Lalo tigit kapag tayo yung mga anak ng Diyos ay hindi tayo dapat na nagpupunta sa mga yan, sa mga nanguhula ng mga palad, sa mga gumagamit ng mga tarot cards, sa mga manghuhula, no? Sa mga manghihilot, no? Yung mga gumagamit ng mga ugat, ng mga damo, no? Hindi tayo dapat pumunta diyan. Imbis na tayo ay dumepende sa kanila,
manalangin tayo sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos sa magitan ng panalangin, no? Yan ang epektibong gawain. Kausapin natin siya sa magitan ng panalangin, no? At ang Panginoon ay makikinig sa atin. Hindi na natin kailangan pang pumunta diyan. Kapag ginawa ng tao yan, mapapahamak siya spiritually, malalayo sa Diyos. Dahil ang kanyang isipan ay nakatuon doon sa sinabi ng espiritista, no? Ganyan ang nangyari kay Saul, no? Tingnan natin ang susunod. Ito ang babala sa atin ng mangkukulam ng Endor. Babala, warning sa atin sa moderno nating panahon ngayon tungkol sa pangkukulam, no? Siguro kayo ay may karanasan na sa mga mangkukulam na ito. Ay maaring iba sa atin ay merong experience. So, ako ay nagsasabi sa inyo, nagtuturo, nung ako'y nasa Pilipinas pa, 30 taon na ang nakakalipas, bago ako nagpunta rito noong 1994, hanggang sa kasalukuyang panahon, ay hindi na ako naka-encounter ng mga mangkukulam. Nung ako'y nasa Pilipinas sa aking ministeryo, nung ako ay pag-graduate ko sa seminaryo noong 1998 hanggang ah, nine, ah, 19 yeah 19 1989 hanggang 1994. So nag-graduate ako ay 1989 no? Nung ako'y nag-graduate. 19 yes, 1989 ako nag-graduate. 5 taon ako sa seminaryo eh. So doon from beginning from 1989 to 1994, sa mga taon na iyan ay naka-encounter ako ng mga mangkukulam sa aking mga ministeryo. Nagbi-ministeryo na ako niyan. Nasa mga churches na ako niyan. Meron akong mga na-encounter sa Laguna ay dalawa, sa Pampanga isa, no? At yun ang aking mga experiences diyan. Ngayon, um, talagang magugulat ka kung hindi ka pa nakakaranas niyan, ay talagang matatakot ka. Dahil sa aking karanasan ay marami na akong experience tungkol sa ganyan, hindi ako natatakot, no? Dahil yung mga experience ko diyan ay nakakausap ko ang espiritu na nandoon sa loob ng tao at kilala ako ng espiritu, no? At hindi ako ginagambala, hindi ako inaaway kung hindi natatakot ang Diyos na nasa sa akin. Nakikita nila ang Diyos sa akin ng mga masasamang espiritu na yan eh. So ako naman, hindi ko naman sila minumura, hindi ko sila pinagkasalitaan ng masama. Basta ang sinasabi ko lamang doon sa isang na evil possess ay umalis ka na sa katawan ng taong iyan. So sumusunod no? Sapagkat binabanggit ko ang pangalan ng Panginoon. So yan ang aking experiences sa mga lugar na napuntahan ko sa mga nung ako yun nandiyan pa sa Pilipinas noong 30 taon na ang nakakalipas. Kaya ang mga mangkukulam, mga espiritista, totoo yan. Yan ay talamak at yan ay laganap sa buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas yan. No? Sa buong mundo yan. No? Dito sa Canada ay mga tao ay nagbabayad pa para pumunta sa mga nagbabasa ng mga palad at saka mga gumagamit ng tarot cards. Nagbabayad pa yan ng malalaking mga halaga para alamin nila kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay, kung anong swerteng darating sa kanila. Niloloko lang sila ng mga taong yan, no? Dinadaya lamang sila niyan. Kapag iniisip natin ang mga mangkukulam, hindi Biblia ang unang lugar na tinitignan natin, no? Titignan ninyo yung salitang yan. Kapag kayo ay nahihilig diyan sa mga maiitim na kapangyarihan, nalalayo na kayo sa katotohanan, no? Wala na kayo sa katotohanan, ang salita ng Diyos ay wala na sa inyo, no? Wala na sa inyo ang presensya ng Diyos o ng banal na espiritu. At ang ating Panginoon Kristo ay wala na sa inyo. Kapag kayo ay nahihilig diyan, no? Sa mga pangkukulam, sa mga espiritista, sa mga panggagayaw, no? Sa mga panghuhula, wala na kayo sa relasyon sa Diyos. Sapagkat kinamumuhian ng Diyos 'yan, no? Ganyan ang nangyari kay Haring Saul. Kinamuhian siya ng Diyos dahil lumapit siya sa mga mangkukulam dito sa Endor.
Ngunit sa paglalarawan ng ilang pangyayari na kinasangkutan ng mga babaeng necromancer, ang ilang komentarista ng Biblia ay gumagamit ng mga pambabae na termino, no? Mangkukulam. Wala kang maririnig na mangkukulam na lalaki. Sorcerer, yes, sa panahon ni Apostol Pablo, isang salamangkero, no? Ang pangalan si Bar Elias, no? Dito sa may Cyprus, naka-encounter sila diyan nung kanilang unang paglalakbay ng misyonero. Isang salamangkero o sorcerer kung tawagin. Lalaki 'yon. Pero usually pag binabanggit ang salitang mangkukulam or espiritista, babae 'yan, no? Babae, hindi lalaki, no? Upang ilarawan ang mangkukulam ng Endor na nakipagkita kay Saul, no? So siya ay isang necromancer, isang taong ipinagbawal ng Panginoon na mapunta sa harapan ng kanyang mga tao. Ipinagbabawal yan ng Diyos. Deuteronomy chapter 18 verse 10. Kaya karamihan sa mga necromancer o mga manggagayaw o mga mangkukulam, sila naninirahan na ano sila, isolated sila sa mga kuweba sila naninirahan, malayo sa pamayanan ng mga ordinaryong tao. Hindi sila nakikisama sa mga tao eh. Hiwalay yan, no? Meron akong alam niyan nung ako'y nagpunta sa Batanes, nakikita ko yan, no? Naglagi ako sa Batanes ng 6 na buwan, no? Sinabi sa akin ng elder noon na tinuro niya na yung babae niya nakikita mo Rico, sabi niya, yan ay mangkukulam. Sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi ka naman gagalawin yan kung hindi mo sila ginagalaw. Ganun pala ang mga mangkukulam eh. Gagantihan sa iyo kung ginawan mo sila ng masama. Halimbawa, meron silang mga pananim o pag-aari na ninakaw ng isang tao or nilapastangan ng tao or sinira yung mga pananim, ang gagawin ng mga mangkukulam ay gagantihan ka, no? Gagamitan ka ng ng karayom at saka ng dal, no? Tutusok-tusukin 'yon, no? At ikaw ang maghihirap diyan. So ganun ang ginagawa ng mga 'yan. Pero kung wala ka namang ginawa sa kanila, hindi ka naman nila gagalawin. 'Yun ang sabi sa akin ng elder na nakasama ko noon sa Batanes. So ibig sabihin talagang hanggang ngayon ay meron 'yan, no? Pero kapag ikay anak ng Diyos, Kristiyano ka, hindi ka nila gagalawin. Kasi makapangyarihan yung nasa sa iyo. Kailanman ay hindi na nila kayang galawin. Sa aking karanasan ay naranasan ko yan. Marami ng beses, hindi lang 3. Akong naranasan iba't ibang klase na sitwasyon. Ay talagang naramdaman ko na hindi nila ako ginalaw. Dahil nakita ng espiritu, na masamang espiritu, kung ano yung nasa loob ng puso ko. No? Ang Diyos ay nasa puso ko ng mga oras na iyon. Kaya hindi nila ako ginalaw. Natatakot sila eh. No? Na ako ay galawin nila dahil mas makapangyarihan yung nasa sa akin. Kaya nung lalong lumakas ang pananampalataya ko nung sabihin ng demon o ng espiritu, nung pinoposes niya yung kausap ko, ay lalong lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos dahil sinabi niya na ikaw ay lingkod ng Diyos, ang sabi sa akin. So, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon nung sabihin sa akin yon ng isang demon. No? Lumakas ang pananampalataya ko doon. So, inutusan ko na lang siya na umalis doon sa katawan ng tao. No? Umalis siya. At nakita ko kung paanong nanumbalik yung kanyang katinuan. Di ba? So, yan. Sino ang witch ng Endor? Sino yung mangkukulam na ito na binanggit sa Endor? No? Ang mangkukulam ng Endor at ang pakikipagtagpo niya kay Haring Saul ay matatagpuan sa unang Samuel na binasa natin kanina, 28:3 hanggang 25. No? Yan. Ang salaysay na ito ay nagsisilbing isang malungkot at kawili-wiling ulat ng desperadong pagtatangka ni Saul na maihayag sa kanya ang tulong ng Diyos at ang kanyang kalooban. No? Wala nang matakbuhan si Saul eh, kung hindi hopeless na siya eh. Kaya nagpunta sa espiritista. Dahil si Haring Saul, si Propeta Samuel ay namatay na. Wala na eh. Namatay na ang propeta eh. So ang mangkukulam ay hindi pinangalanan dito sa aklat ng uh, unang Samuel, chapter 28. Ang tawag lamang sa kanya ay ang mangkukulam ng Endor. Siya ay tinawag na mangkukulam upang italaga siya bilang isang babaeng nagsasanay ng mga itim na sining, no? Yung black
yung black na art na ito, no, ng necromancy at pangkukulam. No, yan mga kapatid, ano, so at least na ano na natakil natin ito dahil ito ay napakaisa sa mga mahalagang paksa ng Biblia na madalang lang natin maririnig, you know. So ang babala na ito sa atin ay kahit sa modernong panahon ay meron ito, no? Meron mga modernong pangkukulam talaga meron 'yan. Ayon kay Stephen Dempster, ang expression o mistress of necromancy ay nagmumungkahi ng orihinal na may-ari ng isang hukay kung saan ang isang espiritu ay nagbumungkahi o nagsasabi. Siya ay may isang tiyak na lugar, konektado sa isang ritual na hukay o libingan o usual, libingan ng mga tao sa wikang Hebreo. Kung saan siya ay nagtatrabaho sa kanyang trabaho sa gabi, no? Ganyan ang mga espiritu ng mga sa gabi sila kumikilos Sa magitan ng pagpapalawak ng semantiko. So ang hukay na pinagkunan ng espiritu ay iniugnay sa espiritu mismo at maging sa medium. O ang tanong, bakit siya dinalaw ni Saul? Ayan. Hindi binanggit kung si Propeta Samuel Binanggit yung siya. Okay? Ngayon, sino ito? Itong espiritong lumitaw na ito. Ang pagdalaw ni Saul ay dahil siya ay puno ng pagkabalisa tungkol sa kung ano ang gagawin tungkol sa isang paparating na labanan. Nalaman natin sa mga naunang mga talata, no, na binanggit dito, 1 Samuel 13:8 to 14, chapter 14 verse 37, chapter 16 verse 14, chapter 18 verse 12, na si Saul ay makasarili, selfish, mapaghimagsik, ha? Rebel, no? Walang pasensya, no? Yan ang problema ni Haring Saul, no? Unpatience. Madalas na inagaw ang mga utos ng Diyos at ginagawa ang kanyang sarili imbis na sa Diyos. Yan ang nangyari sa kanya Pinabayaan na siya ng Diyos. Kaya gumaling siya sa mga espiritista, sa mga mangkukulam, sa mga ano, sa mga taong hindi dapat puntahan, no? Na pinagbabawal ng Diyos. Yan ay mga babala sa atin sa panahon natin ngayon. Na mag-iingat tayo, na wag man lang tayo makalapit sa kanila, no? Ang pagsuway ni Saul sa panahon ng pagkatalo ni Amalek, no, na binanggit sa 1 Samuel 15:1 to 35. Ito yung mga lahi ni Amalek, mga Amalekites, ay ang nagdulot ng paghatol ng Diyos kay Saul dahil sa hindi niya pagsunod yung total destruction ng mga Amalekites, no, hindi niya sinunod yun Inalis ng Diyos ang kanyang espiritu kay Saul. No? Lahat tayo ay may espiritu ng Diyos. Yung espiritu na nasa atin, yan ay galing sa Diyos. Tatlo ang binubuo ng isang tao. Espiritu, kaluluwa, at saka katawan. Yung espiritu na yon ay galing sa Diyos yun. Yun ay hininga ng Diyos. Yung roha, spirit, binigay ng Diyos yan para sa atin. Na yan ang kumukonsensya sa atin pag tayo gumagawa ng mali. Ha? Yung kaluluwa natin, yun tayo. Kaya tayo binasagang living soul o nabubuhay na kaluluwa sa magitan ng ating laman. No? Yan, tatlo ang binubuo natin Kaya tayong tao, sa laman, ang loob natin ay ang ating kaluluwa. Kapag tayo namatay na, yun ang hatulan na ginawa ng katawan. Kaya kung anong ginawa ng katawan, yung kaluluwa ang magsasuffer or giginhawa depende kung anong ginawa ng tao dito sa lupa. Kung mabuti ang ginawa mo, pupunta ka sa paraiso, pupunta ka sa tahanan ng Diyos. Kung masama ang ginawa mo, ay pupunta ka doon sa pinuntahan ng mayaman. At kung ikaw naman ay natatakot sa Diyos at sinasamba mo siya at naniniwala ka sa kanya, pupunta ka sa paraiso kasama ni Amang Abraham. Ganyan lang ang sitwasyon diyan. So, dito, si Propeta Samuel ay namatay na ng mga pagkakataong to at si Saul ay nawalan ng kanyang payo. Wala nang tagapayo na wala na. Kahit na madalas niyang binabaliwala ito, kahit nung nabubuhay pa si Propeta Samuel, binabaliwala siya Hindi siya pinakikinggan Nang si Saul ay naharap sa hukbo ng mga Pilisteo, natakot siya sa kanila. No? Kaya siya pumunta dito sa espiritista. Wala na Takot na ang umiral sa kanya 1 Samuel 28:5. Dati niyang inalis sa mga medium o necromancer sa lupain, ngunit hayagang naging magsiksya laban sa Panginoon. Nang sabihin niya sa kanyang mga lingkod na humanap para sa kanya ng isang medium o sorcerers,
o necromancer ang tawag diyan, mga espiritista. Sinabi niya, hanapin mo ako ng isang babae na isang espiritista upang ako ay makapunta sa kanya at magtanong sa kanya. At sinabi ng kanyang mga lingkod, narito may isang espiritista sa Endor. Malinaw na nakaligtas siya sa paglilinis. So itong babaeng ito na mangkukulam, nung nagbigay ng utos si Haring Saul na ano to nakatakas ito Kaya nanirahan dun sa kuweba ng Endor. Kaya nabubuhay pa noong mga panahong yan. So mga kapatid, no, ang gagawin ko dito ay gagawin kong parto, no? At medyo mahaba yan Gagawin kong parto yan at tatalakayin natin sa susunod kung ano ba yung lumitaw na espiritu na yan. Yan ba'y kay Propeta Samuel or iba, no? Yan ang tatalakayin natin sa susunod. Kasi mahaba yan no? At bibigyan ko kayo ng ng ilang mga pagtingin ng mga modernong pangkukulam sa panahon ngayon. Yung mga may mga ano yan may mga tala yan. So ipapakita ko sa inyo sa susunod kung ano yung mga yan, kung anong mga mukha nila, kung anong mga kasuotan nila sa panahon natin ngayon hindi sa panahon ng lumang tipan, sa panahon natin ngayon. So meron akong inihanda sa inyong lahat para makadagdag sa inyong kaalaman o magamit ninyo sa inyong mga pag-aaral, no? At nasa sa inyo na kung ano ang magiging desisyon nyo dyan, kung ano mapapag-aralan ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, sa aking karanasan, at sa pag-aaral ko ng Biblia, at sa aking mga nakakausap, ng mga nakakasalamuha, ay yan ang sinasabi ko sa inyo. No? Ako ay nagsasabi sa inyo, nagtuturo ng may karanasan. Hindi ako nagsasabi na hindi ko naranasan. No? Sinasabi ko sa inyo, ayon sa aking natutunan at naranasan at wala nang iba. So, nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi, pero ang importante diyan ay kayo pa rin ang mag-a-analyze niyan. Kayo pa rin ang masusunod kung para sa inyong kaalaman, ano? Hindi ko kayo pinipilit na ako ay inyong paniwalaan, ngunit sinasabi ko lamang sa inyo kung ano ang aking natuklasan, natutunan na patungkol sa ating paksang tinatalakay, no? So ito ay pag-aaralan natin sa susunod na parto natin kasi dumating na yung oras no? Sobra na ako sa kalating oras. So mahaba yan. So puputulin natin dito mga kapatid, ano? So at gustuhin ko mang magpatuloy man napapasarap ako no? Marami kasi isa sa mga magagandang topic yan dito sa Lumang Tipan Kapag binabanggit natin ang Endor tumutukoy yan sa sorcerer o dito sa mangkukulam o espiritista ng Endor, no? At saka si Saul. Yan ang lugar na kumukonekta kay Haring Saul So mga kapatid, sa muling pagkikita, tatalakayin natin sa parto yan, no? Medyo controversial yan itong Endor no? So bibigyan ko kayo ng pagkakataon pa sa pangalawa. Kung meron kayong gustong itanong, i-message nyo lang ako at gagawin natin ang makakaya natin para ipaliwanag ng maayos itong paksang tinatalakay natin. So maraming salamat mga kapatid at ako'y magpapaalam na sa muling pagkikita at sumayin niyo ang pag-ibig ng Panginoon at manatili tayo sa paglilingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay. Salamat at sa muling pagkikita. God bless you all and bye for now.